Ito talaga ang pinakaaabangan ng mga mamamayan Pilipino pro or anti-impeachment. Kasi kaya ko sinasabi palagi yan, meron kasing grupong pabor dyan, merong hindi. Bahala sila. Ito hong on record, sinabi na po ng prosecution team, next week hindi lang NBI ang kanilang ihaharap ng testigo. Ang kanilang tinukoy ay si Atty. Lopez, si Laika Lopez. Yan daw ang kanilang ihaharap. Akala ko ng araw, ito ay ihaharap na testigo ng depensa, kampo ni Sara Duterte. Pero ngayon, hindi pala. Ang mga taga-usig ang siyang maghaharap nito bilang testigo. Okay? Kaya inaabangan. Alam nyo, paalala lang, noong nakaraang taon, mula pa ng 2024-2025, nagkaroon po ng maraming hearing sa Blue Ribbon Committee ng Kongreso, Appropriation Committee, di ba, katakot-takot na drama ang nangyari. Ito hong si Atty. Lopez, yan po yung dati na Chief of Staff ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. At nalaman natin na ito ay malapit kay Sara Duterte, mayor pa lang ng Davao. Nung maging Vice President noong 2022, kasama na ito hanggang sa nagkahiwalay na yata ito last year. Parang after nung magkagulo sa Congress na ito ay iniimbestigahan at kinontempt dahil sa maraming dahilan. Mula noon ay parang nawala na. Pero ngayon, nag-agree at nakuha ng mga taga-usig House Prosecution na gawin nilang testigo. Kaya po kaabang-abang, ano kaya ang sasabihin nito? Doon sa issue ng baka papabor kay sa complainant o sa prosecution, abay malamang hindi naman kukunin niya ng mga taga-usig na abogado kung ang sasabihin nito ay makakasira sa kanila. Sa ngayon pa lang, ay tingin ko ay papabor sa kanila. Magiging anti-Duterte. Kasi ganun po ang pagkuha ng testigo eh. Hindi ka kukuha ng testigo na makakasira sa iyong kaso. Kukuha ka ng testigo, magpapalakas sa iyong kaso at ebidensya. Ganun po yun. Tip lang yun. So hindi ko pa rin sinabing ganun talaga ang pwedeng mangyari. Pero yun ang malaking posibilidad. At malayo na mangyari na magiging pabor kay Sara. So ang tanong ngayon, anong nangyari? Maraming balita at pinag-usapan noong mga nakaraang araw, taon, na masyadong malapit sa isa't isa yung dalawang yan. Pero nagkahiwalay na pala. At ngayon, naging testigo pa. Kaya kaabang-abang. Ito po yung pinakita doon sa huling video o huling hearing na umiiyak-iyak. Medyo malabo lang yung video. Umiiyak-iyak siya doon. Sabi niya, kinontempt niyo ako, pinakulong niyo ako, gusto ko dito lang ako sa Kongreso, sa inyong facility. Huwag niyo akong dalhin sa ibang kulungan. Ito rin po yung nung marap sa hearing, nung tinatanong, biglang sumama ang pakiramdam, itinakbo sa Veterans Hospital. Tapos mula sa Veterans Hospital, dinala ng St. Luke's. Tapos mula sa St. Luke's, dinala ulit ng Veterans. Yun po yung naging drama nung araw eh. Yan po yung Laika ang tawag. Si Laika Lopez, Atty. Lopez, babae po yan. Dating Chief of Staff. Kaya ako nung madinig ko kahapon, on record kasi, sinabi ng prosecution kahapon, nung itanong ng Senator Judge at Presiding Officer kung sino ang mga posibleng testigo next week, Monday, Tuesday, Wednesday, ay binanggit na nila meron 3 silang naka-standby. Nabanggit na yung uunahin ay yung abogado ng NBI, tungkol pa rin doon sa banta. Tapos ito nga si Atty. Lopez, tapos meron pang isa na mukhang taga-kongreso. Pero para hindi po kayo malito, on record, sinabi nila sa trial, 10 to 11 days ang gugugulin ng taga-usig at ng impeachment court dito sa Article 4. Okay? Dahil 4 po yung article na yan, Article 4 ang inuna. Ito nga po yung banta, threat, destabilization laban kay Pangulong Marcos. Ayun, no? So, lalabas next week yung NBI lawyer
Attorney Lopez, na dating Chief of Staff at isa pang taga-kongreso ang magiging testigo. So, tingnan natin kung matatapos ng 3 araw yung 3 testigo. Kasi halimbawa lang itong ginawa kay Agent Certified Public Accountant, CPA, NBI Agent Senior John Mark Calilong. 2 araw siyang isinalang di ba? Hindi natapos ng 1 araw. 1 araw yung presentation ng taga-usig. 1 araw din yung examination, cross-examination ng defense. Kaya naka 2 araw. Okay? So, sana yung 3 yun ay maipresenta dahil para naman magtuloy-tuloy na. Kaya lang parang nabibitin din ako sa ang sarap saga kung araw-araw ito. Mapapabilis at saka hindi mabibitin ng mga Pilipino. Kasi bitin na bitin 3 araw pa lang, stop na tayo. Ngayong araw na ito, wala hanggang sunod na araw, sa Lunes pa di ba? So, bali lalabas 3 araw na trial, 4 na araw na wala. So, bitin. Hindi kaya pwedeng magsakripisyo na lang ang lahat? Gawing araw-araw? Total, ito naman ay minsan lang mangyari ang impeachment court Hindi naman ito regular na nangyayari. Lalo pa, controversial po ito. Alam nyo, hindi naman ako nakikialam. Isipin mo kung halimbawa aabot ng 100 ng testigo. 1 araw ang isang testigo, di 100 days. Kung aaraw-arawin yan, di mapapabilis. Hindi ko naman pinangunahan, idea lang ito. Kayo, anong tingin ninyo? Para hindi nabibitin. Kasi sa buong Pilipinas at sa buong mundo at ang international community nakatutok dito dahil ito'y impeachment trial na isang matinding history dahil first time na ang Vice President ang siyang nakasalang at sinasala sa graft and corruption, betrayal of public trust dahil sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. So, kaya asahan natin kung anong nangyari sa 3 araw, pero sabi nila aabutin ng 11 days itong Article 4, abay marami pa tayong madidiscover. At kung gusto ng mga senador just malaman nila ang totoo, mas gustong-gusto ng mamamayang Pilipino, pabor o hindi sa trial, ang katotohanan. Ang katotohanan ay magbibigay ng pananagutan. Kaya katotohanan, pananagutan, yan ang inaabangan ng mga Pilipino. Okay? So, lalo na po yung mga, alam mo na, mga sektor na talagang naniniwala na ngayon. Pero siyempre yung sektor na ayaw maniwala, ay iba ang sinasabi niyan. Hayaan lang natin. Malaya ang bawat isa sa mga opinion, interpretation at analysis dito sa isyong ito. Walang pwedeng magbawal. Please like and share, subscribe and follow.